Dominant Protector. Credit to the author. 3,601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, ang mukha ni Gavin ay napuno ng hindi makapaniwala. Hindi niya maiwasang magtaas ng ulo at magtanong sa taong nasa Quality Inspection Office, "Senior Tony, mali ang ibinigay mong pangalan, hindi ba? Itong Terence ay mula sa ika-10 mine zone, paano siya magkakaroon ng 8 piraso ng magandang jade?" Ang nakatatandang Tony na ito ay isang matandang lalaki at isang alagad ng mahiwagang pavilion. Bilang ang taong namamahala sa Quality Inspection Office, bagamat kadalasan ay hindi niya masyadong iniisip ang mga tao ng Green Cloud Pavilion, pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan sa kanya, nagkaroon siya ng magandang impresyon sa Gavin na ito. Ang ika-10 patay na si Mine Zone. Hindi napigilan ni Kuya Tony na sumimangot sa gulat. Paano magkakaroon ng 8 piraso ng magandang jade sa ika-10 patay na Mine Zone? Nagkamali ba talaga ako ng pangalan? Gayunpaman, nang lingunin niya ito at suriing mabuti, napagtanto niya na ang pangalan ni Terence ay talagang nakasulat sa basket, at ang 8 piraso ng magandang jade ay talagang kinuha mula sa basket na ito. She shook her head in disbelief. 8 pieces of good jade? Sila ni Terence, hindi ako nagkakamali. Ah! Senior Kuya Tony, sigurado ka bang maganda ang 8 piraso ng jade na iyon? Nagkamali ka ba sa paghuhusga? Patuloy na tanong ni Gavin, ayaw sumuko. Si Tony at ang iba pang katabi niya ay may mga ekspresyon din ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Maaari nilang sabihin na natalo sila ni Terence sa isang galaw dahil sa kawalang ingat, ngunit ngayon ay hindi na nila ako kayang mas mahusay kaysa sa kanya, hindi pa banggitin na siya ay isang malas na tao na nakatalaga sa ika-10 mine zone. Masyadong nakakahiya kung sasabihin nila ito sa iba. Misjudged. Hindi kaya mas tumpak ang kakayahan ni Junior Brother Gavin na kilalanin ang espiritong si Jade kaysa sa isang matandang tulad ko. Bakit hindi ka pumasok at subukan? Agad na nagdilim ang mukha ni Kuya Tony. Ang magandang impresyon na sinadyang ginawa ni Gavin ilang beses noon ay agad na nawasak ng isang pangungusap na ito. I don't dare. I don't dare. I'm not good with words. Senior Kuya Tony, please don't take it to heart. Nagmamadaling humingi ng tawad si Gavin, na sana ay masampal niya ang kanyang sarili. Upang sabihin sa senior brother na si Tony, ang taong namamahala sa Quality Inspection Office, na siya ay nagkamali sa paghatol, at sa harap ng napakaraming tao, ito ay walang pinagkaiba sa paghuhukay ng libingan ng ninuno ng isang tao. Nasira ba ang utak niya? Kahit pang 10 mine zone, basta swerte ka, makakahanap ka pa rin minsan ng magaling na jade. Malamig na tumingin sa kanya si senior brother Tony at sa wakas ay nag-conclude. Terence, 8 piraso ng magandang jade, makumpirma ko ito. F***sake. Anong klaseng mundo ito? Ang isang malas na tao mula sa ika-10 mine zone ay talagang makakahukay ng 8 piraso ng magandang jade. Paano kaya ito? Tumingin ang mga baguhan sa kalmadong si Terence, gustong umiyak, ngunit walang luhang lumabas. Lumingon sila sa kanilang malaking senior na si Gavin. Wala silang lakas ng loob na ipakita ito sa kanilang mga mukha, ngunit nagmumura na sila sa kanilang mga puso. Ibang-iba ito sa script na napagkasunduan nila. Inakala nila na ito ang pinakamatalinong pagpipilian na sumando sa senior steward na si Gavin, ngunit lumabas na sina Tony at Chengmin ay nakakuha lamang ng 6 o 7 piraso ng magandang jade pagkatapos makatanggap ng espesyal na pangangalaga mula kay Gavin, habang si Terence, ang malas na lalaki na halatang na prank, ay nakakuha ng 8 piraso. Hindi talaga sila naniniwala na ang ika-10 lugar ng mine zone ay may napakataas na jade drop rate, ngunit maaari nilang hulaan na ang mataas na jade drop rate ni Terence ay dahil sa kanilang miserableng senior brother. Malamang na ang kawawang senior brother ang pumili ng mining area para kay Terence, kaya naman napakataas ng jade drop rate. Sa kasong ito, ang pagpili ng panig ngayon ay hindi masyadong matalino. Bukod sa iba pang bagay, kahit man lang sa larangan ng Jade Collection, ang pagsunod sa miserableng senior brother ay tila mas maaasahan kaysa kay Gavin, ang steward eldest senior brother.
Kung tutuusin, naging huwaran niya si Terence, at ang kanyang kawawang senior ay walang gaanong tao sa ilalim niya. Kung pupunta siya kay Terence ngayon, tiyak na matatanggap niya ang parehong espesyal na pagtrato bilang Terence. Kahit na hindi siya makakuha ng 8 sa isang araw, maaari siyang makakuha ng hindi bababa sa 6 o 7. Sa kabilang banda, si Gavin, na noon pa man ay isang malakas na pinakamatandang senior steward, ay tiyak na magkakaroon ng karamihan sa mga taong humingi ng kanlungan sa kanya. Ang isa pa o mas kaunti ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Kahit na humingi sila ng kanlungan sa kanya, maaaring hindi sila makatanggap ng espesyal na pagtrato. Ang huling resulta ay tiyak na mas masahol pa kaysa kina Tony at Chengmin. Marahil 4 o 5 piraso lamang ang kanilang nahuhukay sa isang araw, na walang pinagkaiba sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang mga baguhan na nasa panig na ni Gavin ay nagsimulang mag-alinlangan muli sa harap ni Terence bilang isang buhay na halimbawa. Kahit papaano ay hindi nila ininsulto si Terence tulad ng ginawa nila noon. Ang grupo ng mga walang kwentang bakod na ito. Mabilis itong napansin ni Gavin at naging berde ang mukha nito sa galit. Gusto niyang bitiin ang mga bastard na ito at bugbugin ng isa-isa. Kung ikukumpara sa mga kaaway na tulad ni Terence na may malinaw na paninindigan, mas kasuklam-suklam ang nag-aalinlangang mga bakod na ito. Gayunpaman, dahil sa potensyal na kalaban, ang bitter gourd, napigilan lang ni Gavin ang kanyang galit sa ngayon. Kung hindi, kung talagang pipilitin niya at itulak ang grupo ng mga bakod na ito sa mapait na lang, pagkatapos ay ang kanyang magandang araw bilang ang pinakamatandang senior na kapatid na Katie wala ay magwawakas. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig para pag-alitan ang mga bakod na ito, kaya't napagdesisyonan niyang pagtawanan si Terence sa huli. Isang stroke lang ng pipong swerte, ano ba ang ipinagmamalaki mo? I dare to bet that our pretentious newbie will only able to dig up 2 pieces of good jade at most tomorrow. You would not always be lucky of 7 or 8 pieces of good. If you can't always be lucky of 7 or 8 pieces, tinawag ang ika-10 lugar ng pagmimina ng espiritong Jade Hall, sana ay muling ipamahagi ito. Tama ang ika-9 na kuya. Paano na naman napunta ang kasabihan? O tama, nakukuha ng kontrabida ang gusto niya. Gusto kong makita kung hanggang kailan makakamit ng ating bongga baguhan ang kanyang mga ambisyon. I can't wait to see this guy cry without tears tomorrow. Hahaha. Tumunog si Tony mula sa gilid. Biglang napangiti si Terence na tinatimad magsalita nang makita ang masalimuot na ekspresyon ng lahat. Nako, kung sasabihin mong swerte ako, swerte ako. Tama ka, solo practitioner ako, kung wala akong ganoong swerte, paano ako napunta sa Sky Class Island? Baka tuloy araw-araw akong magiging maswerte, at araw-araw akong magiging maswerte. Haha. Act. Continue acting. Tignan natin kung kaya mo pa bang magpanggap hanggang ganito bukas. Hintayin na lang natin kung araw-araw talaga siyang sinuswerte. Si Gavin at ang iba ay iginala ang kanilang mga mata, halatang hindi sineseryoso ang mga salita ni Terence. Napagpasyahan na nila na ang pagkuha ni Terence ng 8 piraso ng magandang jade ngayon ay 1 beses sa 1,000 taon. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong tao sa patay na mine zone sa buong taon, at hindi imposibleng mahulog paminsan-minsan ang ilang piraso ng magandang jade, ngunit minsan lang ito sa isang asul na buwan. Paano magiging napakaswerte sa lahat ng oras? Itong bansang bumpkin mula sa sekular na mundo ay hindi anak ng tadhana, at ang kanyang tunay na kulay ay tiyak na mabubunyag bukas. Dagdag pa, kahit na ang swerte ni Terence ay wala sa mga chart, mabibilang lamang ito kung mayroong mga spiritual jades na mind zone. 3,602. Dahil ang mine zone na ito ay pinagsama-samang nasuri bilang ang pinakamasamang lugar ng pagmimina sa pamamagitan ng malalaking kuha ng 3 pavilion, paano ito makakagawa ng magandang jade ng tuloy-tuloy? Hindi ba ibig sabihin na lahat ay nagkamali? Imposible. Pagkatapos panoorin ang palabas, ang lahat ay pumunta sa kani-kanilang landas, at si Terence ay bumalik sa kanyang sariling kuweba. Bagamat nalinlang siya ni Gavin Mine Zone noong umaga, medyo maayos ang mga pangyayari sa araw na iyon. Sa anumang kaso, nakakuha siya ng 2 piraso ng espiritual na jade, na lubos na naaayon sa kanyang mga inaasahan.
Bukod dito, napatunayan ng mga katotohanan na ang paraan na naisip niya para lihim na itago ang espiritual na Jade ay napaka-maaasahan. Tiyak na magagawa niya ito ng mahabang panahon sa hinaharap. Ngayong mayroon na siyang 5 piraso ng espiritong si Jade sa kanyang pag-aari, makakapaglakbay na siya sa palengke para bumili ng 5 halamang gamot sa loob ng 2 araw kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong bilis. Pagkatapos noon, kailangan niyang maghintay na magsimula ang pagsubok bago siya makahanap ng paraan upang makuha ang nakakalamon sa puso na katanji tanging damo. Pagkatapos nito, makakapaghanda na siya upang pinuhin ang ginintoang tableta sa landas ng langit, at may pag-asa para sa kanya na maabot ang rurok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Isang tahimik na gabi. Kinaumagahan, muling pumunta si Terence sa espiritong Jade Hall, at ganoon din ang ginawa ng ibang mga baguhan. Kinailangan nilang magtrabaho ng hindi bababa sa 12 oras sa isang araw. Ito ang panuntunan ng espiritong Jade Hall. Marahil ito ay masyadong malupit para sa mga ordinaryong tao na may limitadong pisikal na lakas, ngunit para sa mga ekspertong ito na hindi bababa sa huling yugto ng kaharian ng langit, hindi sila makakaramdam ng anumang panggigipit kahit na kailangan nilang gawin ito sa buong taon. Ngunit ang hindi alam ni Terence ay kahit na pakiramdam niya ay maayos na ang lahat at medyo kontento na siya sa sitwasyon, may isang tao doon na tumatakbo para sa kanya, sinusubukang makuha ang hustisya para sa kanya. Ang taong ito ay malinaw na ang kanyang kahabag-habag na senior. Para naman kay Terence, na nagpa siya na sumama sa kanya, ang kaawa-awang tao ay hindi nakakatulong ng malaki, ngunit bihira para sa kanya na maglagay ng labis na pagsisikap dito. Kinumpirma nito ang unang impresyon ni Terence sa kanya. Ang lalaki ay walang gaanong kakayahan, at ang kanyang pagkatao ay magulo, ngunit siya ay may magandang karakter, at mas maaasahan kaysa sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, kahit na tumatakbo siya para kay Terence, ang karanasan ng kanyang nakatatandang kapatid ay hindi kasing lalim ng kay Gavin, at wala siyang malaking network ng mga koneksyon tulad ni Gavin. Walang gaanong tao sa espiritong si Jade Hall ang nakakakilala sa kanya, lalo pat may anumang koneksyon sa kanya. Sa kabilang banda, ang ibang mga tagapamahala ng Welcome Pavilion ay namamahala lamang sa mga gawain ng 2 pang pavilion. Masyado silang tamad para pakialaman ang mga walang kwentang bagay ng Green Cloud Pavilion. Para sa ilang mga tao na may mas matataas na posisyon, ang dakilang Pavilion Master na si Yun Feng ay palaging nasa panig ni Gavin dahil sinadya niyang kumita ng pabor sa kanya. Bagamat ang Vice Pavilion Master Stewart at Yun Feng ay parehong lantaran at palihim na nakikipagkompetensya, ang kanyang tagapagtaguyod ay ang malalim na sikretong pavilion. Wala lang siyang pakialam sa mga nakakubli at marginalized na mga taong ito. Not to mention pagsasalita para sa kanya. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay maaari lamang itakda ang kanyang target sa huling tao. Sa pangalan, siya ay isang Vice Pavilion Master ng parehong antas ng Stewart, ngunit sa katotohanan, siya ang ikatlong Pavilion Master, si Baron Lurie, na hindi pinansin ng lahat. Sa pagsasalita tungkol sa ikatlong Pavilion Master na si Baron Lurie na ito man ay ang paraan ng pakikitungo niya sa mga tao o ang awkward na sitwasyon na kinalalagyan niya, medyo katulad siya ng kanyang miserableng senior na kapatid. Bagamat siya ang matayog na Vice Pavilion Master sa pangalan, at sa teorya ay dapat isa sa 3 pinuno ng malugod na bagong pavilion, sa katotohanan, dahil sa magkasanib na pagsupil nina Yun Feng at Stewart, pati na rin sa kawalan ng suporta mula sa Green Cloud Pavilion, ang aktwal na kapangyarihan ni Baron bilang ikatlong Pavilion Master ay higit sa lahat na mas mababa sa mga senior manager kaysa sa 3 senior manager. Kung tungkol sa prestihiyo, hindi na kailangang banggitin ito. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na magpakita ng mukha sa welcome meeting. Maraming bagong alagad ang hindi man lang alam ang kanyang pangalan. Sa karamihan, alam lang nila na mayroong hindi nakikitang pangatlong master ng pavilion. Mahina ang kanyang impluwensya. Siyempre, gaano man kaina si Baron bilang pangatlong pavilion master, isa pa rin siyang vice pavilion master. In terms of status, mas mataas pa rin siya sa senior manager. Higit sa lahat, siya ay mula sa loob ng Green Cloud Pavilion. Kung magsasalita man siya, gaano man ka-arrogant at despot-iko si Gavin, kailangan pa rin niyang bigyan siya ng mukha. Kung hindi, kung magagalit si Baron at magpas siya na kumilos muna bago magulat, wala siyang magagawa.
Bagamat makakahanap pa rin siya ng isang susuporta sa kanya at makakuha ng posisyon sa Green Cloud Pavilion, mawawala ang lahat ng kanyang mukha. Dahil magkatulad ang kanilang mga ugali, sa lahat ng matataas na tao sa malugod na bagong pavilion, si Beren lang ang tumingin sa miserableng senior brother sa ibang liwanag, at ang tanging makakausap sa miserableng senior brother. Bagamat alam ng kahabag-habag na senior brother na imposible para sa ikatlong pavilion master na gumawa ng anumang bagay na malaki sa kanyang kasalukuyang awkward na sitwasyon, hindi dapat maging problema para sa kanya ang magsalita para sa mga bagong disipulo sa Green Cloud Pavilion. Wala si Beren sa kanyang kuweba number 3. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay kailangang pumunta sa ilang mga lugar bago niya tuluyang malaman ang kanyang posisyon. Bilang pangatlong pavilion master ng Welcome Pavilion, hindi siya karaniwang nasa Welcome Pavilion. Sa halip, siya ay ipinadala sa likod na talampas 30 liang layo mula sa pangunahing gusali. Ang tinatawag na back cliff ay kilala rin bilang Cliff of Reflection sa Welcome New Pavilion. Sa pangkalahatan, tanging ang mga alagad ng malugod na bagong pavilion na nagkamali ang ipapadala dito upang humarap sa dingding at pagnilayan ang kanilang mga pagkakamali. Dahil sa malayong lokasyon, manipis na espiritual na chi, at kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang, kahit na ang mga bagong disipulo ay hindi kailanman papayag na pumunta rito. Siyempre, hindi pinadala dito si Beren dahil nagkamali siya. Sa katunayan, kung siya, ang ikatlong pavilion master, ay talagang nagkamali, ang malugod na bagong pavilion mismo, at maging si Yunfeng, ang dakilang pavilion master, ay walang karapatang parusahan siya. Kinailangan siyang ibigay sa mga tao ng Law Enforcement Hall. Ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon ay dahil ang dakilang Pavilion Master na si Yunfeng at ang Vice Pavilion Master Stuart ay magkasamang nagmungkahi ilang araw na ang nakakaraan para sa kanya na pangasiwaan ang Cliff of Reflection. Ito ay upang ipakita ang kahalagahan ng pagtanggap ng bagong pavilion na inilagay sa disiplina ng mga bagong dating. Bagamat walang gaanong bisita ang Cliff of Reflection sa buong taon, ang panukala ng 2 taong ito ay ganap na nabigyang katwiran. Sa mahinang posisyon ni Beren bilang pangatlong Pavilion Master, hindi niya talaga kayang pigilan, kaya pumayag na lang siya sa huli. Dito na siya permanenteng nakapesto. Sa pangalan, siya ang namamahala sa talampas ng pagmuni-muni, ngunit sa katotohanan, siya ay pinalayas ni Yunfeng at Stuart. Sa orihinal, kahit na siya, ang pangatlong master ng pavilion, ay kakaunti ang sinasabi sa Welcome New Pavilion, mayroon pa rin siyang kapangyarihan. Pero ngayon, let alone power, ni hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Welcome New Pavilion. Tuluyan na siyang natanggalan ng kapangyarihan. Kung sino pa ang nasa posisyon ni Beren, malamang na magalit sila, ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales ng kawalang kasiyahan si Beren. Sa kabaligtaran, dinala niya ang lahat ng mga sinaunang teksto ng paglilinang na nakolekta niya sa nakaraan. Ang ginawa niya sa buong araw ay basahin ang mga sinaunang teksto at unawain ang makalangit na daw. Siya ay lubos na nasisiyahan sa mga mahihirap at masaya sa mga daw. Nang mahanap siya ng kaawa-awang senior brother, si Beren ay nagkataong nakaupo sa harap ng banginang refleksyon, nagbabasa ng libro. Nang makita niya ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay hindi niya maiwasang mapangiti. Ang sarap magkaroon ng mga kaibigan sa malayo. Iniisip ko kung sino ang pinadala dito, pero ikaw pala. 3,603. Pavilion Master Luri, matagal na kitang hinahanap. Humihingal na sabi ng kaawa-awang senior na kapatid. Kung tutusin, hindi dahil sa 30 milyang pagtakbo, kundi dahil hinahanap niya si Beren, nahihilo. Kahit ang isang early foundation establishment expert na tulad niya ay medyo nalito. Hindi man lang alam ng mga ordinaryong disipulo kung saan nagpunta si Beren. Ang 2 Pavilion Masters na alam ay hindi man lang mag-abala na makita ang isang senior manager ng Green Cloud Pavilion. Malaki ang kita ng kawawang senior brother, ngunit sa huli, wala siyang choice kundi subukan ang kanyang kapalaran at hanapin ang senior brothers na namamahala sa 2 pang pavilion. Noon lang niya nalaman kung saan nagpunta si Beren. Anong meron? Junior kuya ko, anong problema? Di ba sabi ko Kuya Luri na lang ang itawag mo sa akin? Anong Pavilion Master? I don't have the final say now. Halika, uminom ka ng isang basong tubig at maupo ka.
Bagamat medyo nagulat si Beren, kalmado pa rin itong nagsalin ng isang basong tubig para sa kawawang lalaki at espesyal na inilabas ang isang upuan. Pagkatapos uminom ng tubig, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay naiinip na nagsabi, "Senior Kuya Luri, alam mo ba na may mga bagong dating mula sa sekular na mundo ngayong taon?" "Alam ko. Sayang lang at lumipat ako bago ang seremonya ng pagtanggap. Hindi ako makakaalis nang walang utos ng Pavilion Master Ho. Kung hindi, gusto ko talagang makilala ang mga bagong dating na ito at malaman kung ano ang sekular na mundo ngayon." Napabuntong hininga si Beren sa panghihinayang. Ipinanganak siya sa Sky Class Island, ngunit mula nang ang North Island ay magkaroon ng maalamat na Zangliju mula sa mortal na mundo, naging interesado na siya sa mortal na mundo. Sa kasamaang palad, matagal na mula nang may nag-teleport dito mula sa mortal na mundo, at wala man lang balita tungkol sa kanya nitong mga taon. Gayunpaman, ang oras ni Zangliju sa North Island ay masyadong maikli. Noong panahong iyon, naging alamat ang Green Cloud Pavilion dahil kay Zangliju, isang tagalabas. Ngunit ngayon, daan-daang taon na ang lumipas at ang Green Cloud Pavilion ay tumanggi. Huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid na alagad Luri. Magkakaroon ka ng pagkakataong makilala sila sa lalong madaling panahon. Nang makita ang interes ni Beren sa bagong dating mula sa sekular na mundo, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay agad na nakahinga ng maluwag. Sa kasong ito, malamang na hindi siya tatanggi na humingi ng tulong sa kanya sa susunod, kaya sinabi niya. Ang aming Green Cloud Pavilion ay nakatalaga rin ng dalawang bagong dating mula sa sekular na mundo. Parehong maganda ang kanilang lakas at karakter. Sigurado akong magkakasundo sila sa'yo Kuya Luri. Gayunpaman, dahil nagmula sila sa sekular na mundo, pinigilan sila ng nakatatandang kapatid na si Gavin at ng iba pang lokal na bagong dating. Hindi sila masaya ngayon. Sila ay magkasamang pinigilan. Dahil ba sila ay mga bagong dating mula sa sekular na mundo? Ito ay kalokohan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Beren. Bagamat siya ay madaling pakisamahan at may katulad na personalidad sa kanyang kaawa-awa na nakatatandang kapatid, mayroon siyang sariling pagpupersage sa ilang mga bagay. Matagal nang mahina ang ating Green Cloud Pavilion, at hindi natin kayang makipagkompetensya sa dalawa pang pavilion sa mga tuntunin ng mga lokal na bagong dating. Ang higit na kailangan natin ngayon ay sariwang dugo mula sa sekular na mundo. Kung makakagawa tayo ng isang maalamat na figure ay para sa atin na si Mold, hindi si Mold. Si Gavin, bilang pinakamatandang kapatid na lalaki, ay talagang nangunguna sa paraan upang sugpuin ang mga bagong dating mula sa sekular na mundo. Siya ay talagang maikli at tanga. Matagal nang kilala ng senior brother ang ikatlong Pavilion Master, at palagi siyang kalmado kahit sa pinakamasamang sitwasyon. Hindi pa niya ito nakitang galit na galit. Maingat niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, Kuya Luri. Bagaman tayo ay pinipigilan, ang ating dalawang bagong alagad mula sa sekular na mundo ay hindi rin madaling pakitunguhan. Lalo na ang isa sa kanila, si Terence. Dahil sa cave allocation, natalo niya ang pinsan ni Kuya Gavin sa isang galaw sa unang araw. Pati si Kuya Gavin ay nagdusay kasama niya. Oh, may ganon. Halika, 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 sabihin mo sa akin ng detalyado." Nagliwanag ang mga mata ni Beren, at agad siyang naging interesado. Gusto ng kawawang lalaki na tumayo siya para kay Terence, ngunit hindi siya nagmamadali. Umupo siya at sinabi kay Beren ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, kasama ang assignment ni Terence sa ika-10 Mind Zone, at ang layunin ng paglalakbay na ito. Kung ganoon, ang ating junior brother Linford ay isang kahangahangang tao. Gayunpaman, siya ay isang bagong dating, kaya tiyak na magdurusa siya sa ilalim ng kontrol ni Gavin. Kung talagang nasayang niya ang 3 buwan sa ika-10 Mind Zone para sa wala, ito ay katumbas ng pagtaas ng kahirapan sa pag-abot sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa loob ng 1 taon. Sinuri ni Beren ng may malaking interes. Matapos makinig sa paliwanag ng kanyang kaawa-awang senior na kapatid, lalo siyang naging interesado sa matigas na bagong Terence na ito mula sa sekular na mundo. Hindi alam ni junior brother Linford kung gaano ito kadelikado, at ito talaga ang gusto ni Kuya Gavin.
Kaya, pagkatapos pag-isipan ito, humingi lang ako ng tulong sa iyo. Hindi alam ng kawawang lalaki na si Terence ay pumili ng 8 piraso ng magandang jade kahapon. Sa ganang kanya, ang pananatili ni Terence sa ika-10 mine zone para sa isa pang araw ay isang pag-aaksaya ng oras. Mas mabuting kunin ang pangatlong Panginoon ng bahay para iligtas siya. Well, ako ang namamahala sa Cliff of Reflection ngayon. Kung walang utos ng Pavilion Master na si Yunfeng, hindi ako makakalabas. Bulong ni Beren sa sarili. Hindi niya sinusubukang iwasan ang tanong, ngunit nagsasalita siya ng totoo. Kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang mukha sa seremonya ng pagtanggap. Nadurog ang puso ng kawawang lalaki. Ang pangatlong Panginoon ng bahay ang tanging katulong na makukuha niya. Kung kahit ang pangatlong Panginoon ng bahay ay hindi makakatulong, kung gayon walang paraan para matulungan niya si Terence. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang tono ni Beren. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga bagong dating ng sekular na mundo. Ito ay tungkol sa engranding plano ng ating buong Green Cloud Pavilion. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran na ma-lecture ako ni Pavilion Master Hu, wala akong ibang pagpipilian kundi ang maglakbay. Magaling yan. Salamat sa matandang kapatid na si Luri sa ngalan ng junior brother na si Linford. Hahanapin ba natin si Kuya Gavin ngayon? Agad na tuwang-tuwa ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Bagamat walang gaanong kapangyarihan o prestihiyo si Beren, siya pa rin ang ikatlong Pavilion Master na may suporta sa sarili niyang Green Cloud Pavilion. Kung payag siyang magpakita, hindi maglalakas loob si Gavin na suwayan siya. Hindi, dumiretso tayo sa Lingayo Hall. Umiling si Beren. Alam niya kung ano ang iniisip ng kanyang kapatid, gusto niyang i-pressure niya si Gavin mula sa itaas hanggang sa ibaba para tumigil na siya sa pag-target kay Terence. Ito ang tanging paraan para tapusin ang mga bagay-bagay, ngunit naiintindihan niya si Gavin. Siya ay isang ambisyoso at praktikal na tao, at habang ang panggigipit ay maaaring gumana sa iba, hindi ito gagana kay Gavin. Si Gavin ay maaaring sumang-ayon dito sa ibabaw, ngunit lalabanan niya ito ng palihim. Baka targetin pa niya si Terence sa likod niya. Kung ikukumpara, maaari siyang direktang pumunta sa Espiritong Jade Hall at gamitin ang mga koneksyon na naipon niya sa nakaraan upang iligtas si Terence mula sa ika-10 mine zone. Nang makitang nakapagdesisyon na si Beren, ang kahabag-habag na si Senior ay hindi na nagsalita pa. Hanggat matulungan niya si Terence, nakamit na niya ang kanyang layunin. 3,604. Agad na umalis ang dalawa sa likod na bangin at dumiretso sa Espiritong Jade Hall. Gayunpaman, hindi sila pumunta sa ika-10 mine zone upang hanapin si Terence. Sa halip, pumunta sila sa taong namamahala sa kontrata sa pasukan, si Watch Ang. Yo, hindi ba ito si Pavilion Master Luri? Long time no see. Senior Kuya. Nang makita ni Watch Ang si Beren ay agad itong tumayo at binati ito ng nakangiti. Samantalang ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na nasa likuran niya ay tuluyang hindi pinansin. Bagamat si Beren ay nasa awkward na posisyon sa malugod na bagong pavilion, isa pa rin siyang Vice Pavilion Master. Sa Espiritong Jade Hall, siya ay isang mataas na antas na figure. Hindi siya isang taong maaaring ihambing ni Watch Ang, na isang maliit na tao lamang na namamahala. Not to mention na inalagaan siyang mabuti ni Beren noong nasa Green Cloud Pavilion siya, kaya hindi naman masama ang relasyon nilang dalawa. Hehe, tinitingnan ang espiritu ni Junior Brother Watch Ang, halatang proud ka sa tagumpay mo. Nakangiting sagot ni Beren. Itong si Watch ang namamahala sa kontrata, at kung gusto nilang palitan ang mine zone ni Terence, siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang Espiritong Jade Hall ay may kanilang mga patakaran, at kapag napirmahan na ang isang kontrata, hindi na ito madaling baguhin. Pambihirang bisita si Senior Brother Disciple Luri. Naghahanda ka bang pumunta sa mine zone para inspeksyonin ang mga bagong miyembro ng Welcome Pavilion mo? Nakangiting tanong ni Watch Ang. Sa level ni Beren, kahit gaano siya kalungkot, hindi siya pupunta sa minahan sa akin. Siya ay karaniwang narito upang siyasatin ang mga bagong dating.
To tell you the truth, Junior Apprentice brother, I've come to find you specifically. I have a favor to ask you. Beren got straight to the point. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ang ating Green Cloud Pavilion ay may bagong junior brother na na-assign sa ika-10 mine zone. Bilang mga senior sa Green Cloud Pavilion, hindi natin siya basta-basta mapapabayaan at hayaan siyang mag-aksaya ng ganoong kasiyahan. Ang bagong lalaki na sinasabi ni Senior Lurie, maaaring si Terrence iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Watchang. Tama, si Terrence. I wonder kung matutulungan ako ni Shady dito. Tumango si Beren. Ito. Si Watchang ay nasa mahirap na posisyon. Para sa kanya, si Terrence ay isang maliit na karakter lamang, at dahil si Beren ang nagsasalita para kay Terrence, ang pagbibigay sa kanya ng mukha ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Hindi na kailangang masaktan ang mga tao dahil sa isang maliit na bagay, ngunit itong si Terrence ay isang tinak sa kanyang tagiliran na partikular na binalaan siya ni Gavan. Sa isang tabi ay si Beren, at sa kabilang banda ay si Gavan. Inilagay nito si Watchang sa isang mahirap na posisyon. Kahit na ang mga independenteng departamento tulad ng Espiritong Jade Hall at ang malugod na bagong pavilion ay independent sa 3 pavilion sa pangalan, sa katunayan, ang lahat ng mga posisyon sa mga independenteng departamentong ito ay hinirang ng 3 pavilion mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pinili rin ang mga tauhan mula sa 3 pavilion, at napanatili nila ang kapangyarihang mag-recruit anumang oras. Sa madaling salita, maging si Beren, ang Vice Pavilion Master ng Welcome Pavilion, o si Watchang, ang manager ng Spirit Jade Hall, kahit gaano pa sila kahusay sa labas, sila ay mga tao pa rin ng Green Cloud Pavilion. Kapag natapos na ang takdang oras, ililipat pa rin sila pabalik sa pavilion. Gaano man ka-down at out si Beren, siya pa rin ang Vice Pavilion Master ng Welcome New Pavilion. Kung siya ay ililipat pabalik sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap, tiyak na siya ay isang figure na may tunay na kapangyarihan. Para kay Watchang, kahit para sa sarili niyang kinabukasan, siguradong hindi masamang gawin ang pabor sa kanya sa oras na ito. Ngunit ang problema ay ang bagay na ito ay may kinalaman din kay Gavan. Bagamat si Gavan ay kasalukuyang isang maliit na tagapangasiwa lamang ng malugod na bagong pavilion, ang kanyang katayuan ay hindi maikukumpara sa kay Beren. Bukod dito, si Gavan ay nasa ilalim pa rin ni Beren sa malugod na bagong pavilion sa pangalan. Sa hitsura nito, ang pagpipiliang ito ay hindi mukhang mahirap. Ngunit ang susi ay habang si Beren ay isang malayong pabor kay Watchang, ang kay Gavan ay isang bagay na mahalaga. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang 80% ng espiritual na jade na inipon ni Watchang ay mula kay Gavan. Siyempre, lahat ng ito ay ginawa sa pamamagitan ng malilim na paraan. Sa mahigpit na pangangasiwa ng Espiritong Jade Hall sa Espiritong si Jade, kung hindi dahil sa maayos na koneksyon ni Gavan, si Watchang lamang ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Kahit nasa kanya ang posisyon ng kinauukulan, wala siyang makukuhang benepisyo. Kung sasaktan niya si Gavan para lang gawin ang isang pabor kay Beren at putulin ang kanyang pinakamalaking pinagkukunan ng kita, tila hindi ito isang matalinong pagpili. Gayunpaman, ang panig ni Beren ay hindi isang maliit na karakter tulad ng Kobe, kaya hindi magandang saktan siya. What's wrong? May hirap ba dito? Hindi napigilan ni Beren na kumunat ang noo sa kawalan ng tugon ni Watchang. Sa kanyang pananaw, ito ay dapat na isang simple at walang kwentang bagay. Kung tutuusin, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoon kalalim na koneksyon si Watchang kay Gavan. Nag-iisip sandali si Watchang at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, Pavilion Master Lurie, dahil nagsalita ka na, sigurado akong hindi ako tatutol. Gayunpaman, sa totoo lang, ang ating Espiritong Jade Hall ay naging napakahigpit sa pag-iimbestiga sa mga ganitong bagay kamakailan. Hindi ito madaling hawakan. Napakahigpit ng mga tseke. Natigilan si Beren. Kung may iba man, baka naloko siya ni Watchang, ngunit narinig na niya ang mapait na nakatatandang kapatid na naglalarawan sa sitwasyon. Nang makita ang hindi natural na ekspresyon ni Watchang, agad niyang naintindihan. Saglit na nag-isip si Beren at sinabing, Substitute Junior Brother, this matter concerns the development of the newcomers.
Hindi lang ako ang humihingi ng tulong sa iyo. This is also for the sake of our entire Green Cloud Pavilion. Please help me with this. Tatandaan ko ang pabor ngayon sa puso ko. Kapag bumalik ako sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap, tiyak na babayaran kita. Buntong hininga, Pavilion Master Luri, hindi mo ba pinapahirapan ang iyong junior brother? Gustong-gusto kitang tulungan dito, ngunit hindi talaga ako nangangahas na sumalungat sa mga alituntunin ng espiritong Jade Hall. Nagpasya na si Watchang at tumanggi siyang sumuko. At saka, pinirmahan na niya ang kontrata. Kung gusto niya itong baguhin, hindi ko ito magagawa ng walang sulat ng rekomendasyon mula sa iyong malugod na bagong pavilion na mahusay na Pavilion Master. Hindi ko rin maipaliwanag sa mga nakatataas ko. Alam mo rin na kung minsan, ang pangunahing Pavilion Master lang ang may autoridad na i-coordinate ang mga bagay na ito. Wala ka talagang maitutulong. Naging malamig ang ekspresyon ni Baron. Ito ay hindi isang mahirap na bagay sa simula, at kahit na ano, siya ay nag-ingat ng husto sa Watchang na ito sa nakaraan. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, ang kabilang partido ay nag-aalangan pa rin. Maging ang isang lalaking gawa sa putik ay may init ng ulo. Bukod dito, kasama pa nga ng lalaking ito ang pangunahing Pavilion Master. Ibig bang sabihin ay wala siyang sapat na kapangyarihan bilang Deputy Pavilion Master? Wala talaga akong maitutulong. Nang makitang nagbago ang ekspresyon ng kabilang partido, tumigil si Watchang sa pagpapanggap at direktang tinanggihan siya. Pinag-isipan na niya ang mga bagay-bagay. Hindi ba't si Baron ay isa lamang figurehead ng Welcoming Pavilion? Wala siyang gaanong kapangyarihan. Kahit na ililipat siya pabalik sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap, hindi niya ito makokontrol. Para mapasaya ang lalaking ito, kailangan niyang saktan si Gavin na nagbigay sa kanya ng espiritong si Jade. May mali ba sa utak niya? Sino ang lalaban kay Lingayo? 3,605. Iyan ay mabuti. Mayroon akong ilang pakikipagkaibigan sa iyong Vice Hall Master, Toby. Gusto ko siyang tanungin kung kailan ang espiritong Jade Hall ay may mahigpit na alituntunin na hindi nila maaaring hayaang baguhin ng mga tao ang kanilang mind zone. Malamig na tiningnan ni Baron si Watchang. Bagamat ang espiritong Jade Hall ay may mga kaugnay na panuntunan na pumipigil sa mga tao na baguhin ang mind zone sa kalooban, ito ay hindi isang ganap na tuntunin. Sa maraming kaso, pinahintulutan ang mga espesyal na kaso, lalo na kapag kinasasangkutan nito ang ika-10 lugar ng pagmimina. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na imposibleng mahukay ang anumang mabuting Jade sa ika-10 mind zone. Kadalasan, ang mga hindi pinalad na mga tao na nakasakit sa mga nakatataas ang ipapadala sa lugar na ito ng pagmimina. Gayunpaman, mula sa pananaw ng espiritong Jade Hall, hindi nila nais na sayangin ang kanilang pambihirang paggawa sa naturang lugar. Sa makatuwid, sa tuwing ang usapin ng pagbabago ng mga lugar ng pagmimina ay nauugnay sa ika-10 lugar ng pagmimina, ito ay karaniwang pinapayagan bilang isang espesyal na kaso. Huwag kang masyadong mabalisa, Pavilion Master Luri. Ang bagay na ito ay talagang mapag-uusapan. Agad na nabalisa si Watchang. Mababa niyang tingnan si Baron, ngunit hindi niya kayang tingnan ang Vice Hall Master ng espiritong Jade Hall na si Toby. Iyon ang kanyang direktang superior, isang taong maaaring tanggalin ang kanyang trabaho sa isang salita. Di ba sabi mo napakahigpit ng investigasyon? Bakit may pag-uusapan pa? Tumingin si Baron sa isa pa na may kalahating ngiti at tingin ng panghahamak. Namula ang mukha ni Watchang, at hindi siya nakaimik. Sa totoo lang, hindi siya natatakot na hilingin ni Baron kay Toby na palitan ang mind zone para kay Terence, ngunit natatakot siyang banggitin muli ni Baron si Gavin. Si Toby, ang Vice Hall Master, ay sikat sa espiritong Jade Hall sa pagiging walang kinikilingan at hindi nasisira. Kung si Baron ay magsasabi ng ilang masamang bagay sa kanyang harapan, o maging dahilan upang simulan ni Toby ang pag-iimbestiga sa kanya, tapos na talaga siya. Ang usapin sa pagitan nila ni Gavin ay hindi makatiis sa investigasyon.
Kapag nalantad ang bagay na ito, hindi banggitin ang pagkawala ng kanilang mga trabaho. Ayon sa mga alituntunin ng espiritong Jade Hall, ang taong nalustay ay mapilayan ang kanilang paglilinang. Sa mga seryosong kaso, maaari pa silang patayin sa mismong lugar. Nang makita ang pagkatalo sa mukha ni Watchang, hindi napigilan ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid na mapangiti sa sarili. Noong nakaraan, ang taong ito ay napakayabang at puno ng sarili. Ngayon, natakot siya sa ikatlong Pavilion Master. Totoo na lahat ng bagay ay may kahinaan. Nakahanap na siya ng tamang tao para humingi ng tulong sa ikatlong Pavilion Master sa pagkakataong ito. Nang makitang ang kabilang partido ay isa ring senior brother mula sa Green Cloud Pavilion, hindi pinahirapan ni Beren ang mga bagay-bagay sa kabila ng kanyang galit. Direkta niyang sinabi, huwag na tayong mag-usap ng iba pa, pakitulungan si junior brother na baguhin si Terence sa ikapitong Mind Zone. Ito. Sige. Saglit na nag-alinlangan si Watchang, ngunit sa huli, kailangan niyang pumayag. Inilalagay ang kanyang sarili sa panganib para sa isang maliit na pritong tulad ni Terence. Kahit na ang posibilidad na bumaba si Toby upang imbestigahan siya ay hindi mataas, si Watchang ay hindi kayang makipagsapalaran. Hindi na kailangang kunin pa rin. Ipaliwanag na lang niya kay Gavin mamaya, at naniniwala siyang maiintindihan niya. Tagumpay. Gamaan ang pakiramdam ng nakatatandang kapatid. Ang ikatlong Pavilion Master ay talagang isang tagumpay. Sa wakas ay makakalaya na si junior brother Linford mula sa dagat ng pagdurusa. Gayunpaman, bago pa makahinga ng maluwag ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, isang boses ang dumating mula sa malayo, na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Gusto kong makita kung sino ang matapang na ipagpalit si Terence sa ikasampung Mind Zone. Medyo pamilyar ang boses na ito. Nagulat ang kaawa-awang senior na kapatid. Nang makita niya ang mukha ng tao sa di kalayuan ay bumagsak ang mukha niya. Maging si Beren na nasa tabi niya ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin. Tatlo sila, pamilyar na mukha mula sa Green Cloud Pavilion, Harry at Leandro. Ang nasa harap nila ay ang Young Master ng tumataas na Sky Pavilion, si Lindan. Young Master Shu. Anong hangin ba talaga ang nagdala sa iyo dito? Patawarin mo sana ako sa hindi ko pagtanggap sa iyo. Nagmamadaling lumapit si Watchang. Sa suporta ng ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, si Linden ay isang napakatanyag na Young Master saan man siya pumunta. Para sa isang walang katulad ni Watchang na walang anumang background, kahit na siya ay taga Green Cloud Pavilion, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makakuha ng pabor sa kanya. Kung tutusin, kung mapalapit siya kay Young Master Shu, basta't may magandang salita siya para sa kanya, magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Casual na ikinaway ni Linden ang kanyang kamay, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Beren at tumawa. Nagtataka ako kung sino ang napakalakas na magagawang baguhin ang Mind Zone para sa mga taong nasa espiritong Jade Hall. Hindi ba ito ang maalamat na ikatlong Pavilion Master ng Welcome New Pavilion? Narinig ko na kamakailan lamang ay pinangasiwaan niya ang talampas ng pagmuni-muni at may napakaraming kapangyarihan. Hindi nakakagulat na napakalakas niya. Cliff of Reflection. May ganung lugar ba sa Welcome Pavilion? Ito ay kahanga-hangang. Maaari ba itong maging maalamat na nakatagong yugto? Ito ba ang alamat na nakatagong boss? Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ka sa welcome ceremony, pero hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Ang swerte ko talaga, hahaha. Malamig na tumawa si Harry habang nakasunod sa likuran. Bilang mga bagong alagad, ipinakilala sa kanila ng manager ang bangin ng pagmuni-muni sa kanilang unang araw dito. Ang pag-aasikaso sa lugar na ito ay halatang iniinis si Beren. Karaniwan, ang bangin ng pagmuni-muni ay isa sa mga lugar sa ilalim ng pamamahala ng bagong deacon, at ito ay isang lugar na walang anumang malalaking issue. Gayunpaman, dahil hindi pa napipili ang bagong deacon, maaari lamang itong ipagpatuloy ni Beren. Wala siyang mahanap na paraan para magpalit ng lugar kahit na gusto niya. Kung hindi, kahit na wala siyang kapangyarihan, imumungkahi pa rin niya ito sa Green Cloud Pavilion. Ito ay nauugnay din sa katayuan ng Green Cloud Pavilion.
Kahit na ang Green Cloud Pavilion ay nasa ikatlong pwesto, hindi nito kayang isuko ang kapangyarihang ito. Sa isang malaking binti na parang linden sa kanyang tagiliran, kahit na ang isang baguhan na tulad ni Harry ay walang pakialam kay Baron. Napaka-awkward ng posisyon ni Baron bilang pangatlong Housemaster. Ang mukha ni Baron ay hindi maiwasang tumigas sa panunokso ng isang baguhan, ngunit hindi niya magawang magalit sa harap ng lumulutang na young master ng pavilion. Kahit na kaya niyang kontrolin si Harry sa pangalan, madaling makabawi sa kanya si Linden sa isang salita, at siya pa rin ang magdurusa. Bukod dito, si Harry ay isang panlabas na disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Ang kanyang parusa ay kailangang aprobahan ng Grand Pavilion Master, Yunfeng. Kung hindi, ang kanyang posisyon bilang pangatlong master ng pavilion ay katumbas ng Bulge Asterisk T, ang uri na hindi gagawa ng anumang ingay. Nang makita ang matigas na mukha at katahimikan ni Baron, ang tingin ni Linden sa kanya ay naging mas mapang-asar. Hindi man lang siya naglakas loob na tumugon sa pangungutya ng isang bagong dating. Ang maalamat na pangatlong pavilion master na ito ng malugod na bagong pavilion ay talagang walang silbi gaya ng sinabi ng mga alingawngaw. Napaawang ang bibig ni Linden. Hindi nakapagtataka na hindi man lang siya nang ahas na umutot ng sipain siya ni Yunfeng patungo sa isang pinabayaan ng Diyos na lugar tulad ng talampas ng refleksyon. 3,606. Ang dahilan kung bakit lumabas si Linden mula sa panloob na sekta ay dahil sa paulit-ulit na pagsusumamo ni Harry na dalhin siya sa espiritong Jade Hall upang makilala ang kanyang mukha upang mas maging komportable para sa kanya na gawin ang mga bagay sa espiritong Jade Hall sa hinaharap. Pangalawa, nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Harry na ang ignorante na secular na baguhan sa mundo, si Terence, ay dumanas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito at ipinadala ni Gavin sa ika-10 lugar ng Mind Zone, kaya nagpa siya siyang lumabas at tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi niya akalain na mangyayari ito bago pa man niya mapanood ang palabas ang 10,000 taong gulang na duwag na tulad ni Baron ay gustong palitan ang Mind Zone ni Terence. He was just a mere third pavilion master, akala ba niya isa siyang malaking shot? Sino ang nagsabing papalitan nila si Mind Zone para kay Terence? Ikaw ba yan, pangatlong pavilion master Luri? Napaawang ang bibig ni Linden habang nakatingin kay Baron, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng walang lihim na paghamak. Tama, ako to. Sabi ni Baron, pinalakas ang sarili. Nako, ito talaga ang sinabi ng pangatlong pavilion master Luri. Kung gayon ay hindi ko maintindihan. Kailan pa kaya ang ikatlong pavilion master ng Welcome Pavilion ay makialam sa mga usapin ng espiritong Jade Hall? Maaaring ang Lingyu Hall ay pinagsama na sa malugod na bagong pavilion. O ito ba ay ang Lingyu Hall ay pinagsama sa iyong talampas ng refleksyon? Ngumisi si Linden at mayabang na sinabi. Hehe, tingnan mo ang sinasabi mo, young Master Shu. Napakahirap ng welcome na bagong pavilion. Kahit na gusto nating pagsamahin, dapat ay ang ating espiritual na Jade Hall ang magsasama sa kanila. Tumawa si Watch ang bilang pagsang-ayon. Kahit na natakot siya kay Baron kanina, ngayong may suporta siya kay Linden, natural na hindi niya kailangang mag-alala sa ekspresyon ni Baron. Bagamat pareho silang mga independenteng departamento, ang malugod na bagong pavilion at ang espiritong Jade Hall ay nasa parehong antas sa pangalan. Gayunpaman, ang malugod na bagong pavilion ay maaari lamang pamahalaan ng isang grupo ng mga bagong disipulo. Sa kabilang banda, ang espiritong Jade Hall ang namamahala sa supot ng pera sa buong North Island. Maging ang 3 malalaking pavilion ay lubos na pinahahalagahan ito. Ang appointment ng Hall Master of the Spirit Jade Hall at ang appointment ng Pavilion Master ng Welcome ng New Pavilion ay nasa ganap na magkakaibang antas. Magkaiba talaga ang status ng dalawa. Haha, umaasa talaga ako na totoo ang mga salita ni Young Master Shu. Kung ang ikatlong Pavilion Master Luri ay talagang may kakayahan na sumanib sa espiritong Jade Hall, kailangan kong magsunog ng insenso at sambahin siya. Kapag ako ay naging bagong deacon sa susunod na buwan at pumalit sa bangin ng pagmuni-muni, hindi ko ba magagawang pangasiwaan ang espiritong Jade Hall noon? Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay napakaganda. Tumawa si Harry habang nakasunod sa likuran. Gusto mo?
Isa ka lang Poloka na nagnanasa sa laman ng swan. Naku, hindi, ang Poloka ay dapat pangatlong master ng pavilion. Agad na tumawa si Linden at ang iba pa. Nagdilim ang mukha ni Beren habang nakikinig sa walang prinsipyong pangungutya ng mga taong ito. Wala siyang kumpiyansa na labanan si Linden, ngunit may kinalaman ito sa kinabukasan ni Terence at sa kanyang pagpupursage. In the end, he said with a firm expression, "Young Master Shu, you must be joking. Hindi ako nakikialam sa Spirit Jade Hall's negosyo. Ito ay lamang na ang Espiritu Jade Hall ay may espesyal na kaso na ito. Ang mga bagong dating ng ika-10 Mina Zone ay maaaring lumipat sa isa pang minahan sa kanilang pagpapasya. Si Terence ay isa ring bagong dating ng isa pang malugod na bagong pavilion na hindi overstepping, kaya hindi ako overstepping para sa akin. Oh, may ganoon bang espesyal na kaso sa Espiritong Jade Hall? Watchang, ikaw ang taong namamahala sa kontrata ng Mind Zone, kaya dapat ikaw ang pinakamalinaw tungkol dito. Sabihin mo sa amin. Tumaas ang kilay ni Linden at tumingin kay Watchang. Young Master Shu, maraming taon na akong nagtatrabaho dito, ngunit wala pa akong narinig na ganoong exception. Bakit hindi mo hilingin sa ikatlong pavilion Master Luri na ituro sa akin kung aling seksyon at artikulo ng mga alituntunin ng Spirit Jade Hall ang exception na ito? Tumingin si Watchang kay Beren na may seryosong mukha at mapanuksong ngiti. Ikaw. Hindi maiwasang maging berde ang mukha ni Beren, at nabulunan siya ng matagal, hindi makapagsalita. Ang tinatawag na espesyal na kaso ng ika-10 Mind Zone ay talagang isang matagal ng convention. Alam ng lahat ng nasa Espiritong Jade Hall ang tungkol dito at alam na makatuwirang gawin ito, ngunit hindi pa ito naisulat sa mga regulasyon. Sinadya itong sinabi ni Watchang para manguha ng buto sa kanila. Oh! Kaya't ang Espiritong Jade Hall ay walang ganoong panuntunan, ngunit ito ay sadyang ginawa ng ikatlong Pavilion Master Luri para sa kaginhawahan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Mabuti na lamang at narito ngayon si Watchang, kung hindi, ang Young Master na ito ay nalinlang mo. Noon pa man ay narinig ko na ang ikatlong Pavilion Master Luri ay duwag, ngunit ngayon ay tila mali ang mga chismis. Nagkunwaring galit si Lindan. Siyempre, alam niya ang tungkol sa espesyal na kaso ng 10th Mind Zone, ngunit dahil nagkusa na ang kabilang partido na bigyan siya ng hawakan, sayang kung hindi siya makuha. Huwag kayong lahat naninira sa akin. Si Beren ay hindi isang maayos na kausap sa simula, at ngayong si Linden at ang iba pa ay nagsanib sanhi upang kutsain siya, wala na siyang paraan para pabulaanan sila. Malamig lang siyang tumingin kay Watchang at sinabing, Junior Brother Watchang, dahil mapilit kang gumamit ng balahibo ng manok bilang tanda ng autoridad, kaya wala akong magagawa. Hihilingin ko kay Vice Hall Master Toby na lumapit at tingnan kung ano ang sasabihin mo. Dahil doon, tumalikod si Beren para umalis kasama ang kanyang miserableng senior, at nagbago ang ekspresyon ni Watchang. Bagamat walang mga buta sa kanyang mga salita ngayon, alam ng sino mang may matingkad na mata na sadyang tinutulungan niya si Linden na patakbuhin si Beren pababa. Sa lohikal na pagsasalita, hindi ito makatwiran. Higit sa lahat, si Vice Hall Master Toby ay mula sa misteryosong pavilion. Hindi pa niya nagawang tumayo ang mga mapagmataas na young masters tulad ni Linden mula sa umaangat na pavilion. Kung ang bagay na ito ay makarating sa tainga ni Toby, siya, ang kapalit na si Watchang, ay maaaring sisihin dito. Baka simulan pa niyang imbestigahan siya. Malaking bagay iyon. Si Watchang ay agad na tumingin kay Linden para humingi ng tulong, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, si Linden ay nagkusa at sinabing, sandali. Si Beren ay orihinal na ayaw siyang abalahin, ngunit dahil sa kanyang malalim na background, napigilan lamang niya ang kanyang galit at tumigil sa kanyang mga landas. Lumingon siya para tingnan si Linden at sinabing, ano pa bang meron? Wala lang. May gusto lang akong sabihin sa iyo, pangatlong Pavilion Master Luri. Napangiti si Linden at sinabing, hindi kita titigilan kung hihilingin mo kay Faye na palitan ang Mind Zone ni Terence, ngunit sasabihin ko sa aking lolo na ang mga tao ng Green Cloud Pavilion ay lalong nagiging mapangahas. Sa Espiritong Jade Hall. Masyado silang mayabang.
Dapat ba nating kausapin ang mga matatanda at hilingin sa kanila na muling ayusin ang third pavilion tulad ng 3 taon na ang nakalipas? Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Beren ang pagsipsip ng malamig na hangin. Sa pagtingin sa mayayabang na si Linden, ang kanyang ekspresyon ay hindi sigurado. Ang Council of Elders na binanggit ni Linden ay ang pinakamataas na institusyon na pinagsama-samang itinatag ng 3 malalaking pavilion, ang Skyward Pavilion, ang Misteryosong Pavilion, at ang Green Cloud Pavilion. Ang bawat tao sa loob nito ay isa sa mga nangungunang tao sa 3 malalaking pavilion. Ang kalikasan nito ay katumbas ng pagtitipon ng sekular na mundo. Sila ay may kapangyarihang gumawa ng mga desisyon sa lahat ng mga pangunahing usapin ng 3 malalaking pavilion at ng mga pangunahing independenteng departamento. Kahit na ang North Island Sectmaster ay maaaring direktang tanggalin hanggat ang lahat ng matatanda sa konseho ay bumoto. 3,607. Hindi labis na pananalita ang sabihin na ang Elders Guild ang sentro ng pinakamataas na awtoridad sa buong North Island. Ang mga elder na maaaring may rank sa Elders Guild ay ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa North Island. Ang ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, na lolo rin ni Linden, ay isa sa kanila. Nang maisip niya ang grand reorganization ng 3 pavilion 3 taon na ang nakararaan, hindi maiwasan ni Beren na makaramdam ng lamig sa kanyang mga ngipin. Ang reorganisasyon ng 3 pavilion ay pinasimula ng Elders Guild. Ito ay isang malakihang pagsasaayos na kinasasangkutan ng lahat ng aspeto, kabilang ang 3 pavilion at ang iba't ibang mga independenteng departamento. Sa pinakamahina sa 3, ito ay isang sakuna. Dahil sa kahinaan nito, kahit na ang Green Cloud Pavilion ay may ilang mga tao na maaaring sumali sa nakatatanda na konseho, mayroon silang pinakamaliit na bilang ng mga tao sa 3 malalaking pavilion, at sa gayon, ang kanilang karapatang magsalita ang pinakamahina rin. Sa panahon ng muling pagsasaayos na iyon, ang maliit na kapangyarihan ng Green Cloud Pavilion ay halos ganap na nahati ng Pataas na Langit Pavilion at ang malalim na Sekretong Pavilion. Isa sa mga pinakahalatang halimbawa ay ang katotohanang wala ng mga pinuno mula sa Green Cloud Pavilion sa malugod na bagong pavilion at ang espiritong Jade Hall. Isang bagay para sa iba na magulo ang ulo, ngunit para sa mga taong tulad ni Beren na laging umaasa sa pagbabalik ng Green Cloud Pavilion, ang muling pag-aayos na iyon ay malalim na nakaukit sa kanilang mga puso. Kahit 3 taon na ang lumipas, ang Green Cloud Pavilion ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagbawi ng lakas nito. Sa katunayan, ito ay kahit na bumababa araw-araw, humihina at humihina. Kung may isa pang reorganization ng 3 pavilion ngayon, maaaring direktang masira ang Green Cloud Pavilion. Sa pagharap sa hindi na pagkukunhang banta mula kay Linden, maaaring hindi ito isa puso ng ibang tao na walang pananagutan, ngunit sa isang tulad ni Beren, ang bantang ito ay nakamamatay lamang. Sa totoo lang, kahit na direktang pinagbantaan ng kabilang partido ang kanyang personal na kaligtasan, sa personalidad ni Beren, maaaring hindi siya natakot. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nag-aalala sa kapalaran ng buong Green Cloud Pavilion, kaya wala siyang pagpipilian kundi maging maingat. Huminga ng malalim, pinakalma ni Beren ang mga alon ng pagkabigla sa kanyang puso. Tumingin siya sa isa at dahan-daang sinabi, "Young Master Shu, maliit na bagay lang ang pagpapalit ng Mind Zone para sa isang baguhan. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking gulo, tama ba? Hey, hindi gaanong mahalaga." Mukhang ang ikatlong Pavilion Master Luri ay pinadala sa talampas ng pagmuni-muni ng napakatagal at hindi alam, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Ngumisi si Linden at pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, "Ang baguhan ng Green Cloud Pavilion mo, si Terence, ay hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Paano niya ako pinipigilan sa harap ng napakaraming tao, mapahiya ako sa harap ng napakaraming tao. Sa palagay mo hahayaan kong baguhin ang bastard na ito? Sa buong Green Cloud Pavilion na. Young Master Shu, hindi ka ba masyadong nagmamayabang? At saka, hindi magtatanim ng sama ng loob ang isang may sapat na gulang sa isang maliit na tao. Ikaw ang dakilang Young Master Shu, bakit kailangan mong magalit sa isang bagong dating?
Gusto pa rin ni Beren na ipaglaban si Terence sa huling pagkakataon, ngunit naunawaan niya na imposibleng makuha si Linden para sumuko ngayong naabot na niya ito. Overbearing. Masyado pa akong saplada. Bakit? Hindi ka kumbinsido at gusto mo akong kagatin. Duwag ka ba, may lakas ng loob na gawin yun. Hahaha. Tumawa ng mayabang si Lindan. Isinasantabi ang lahat, ang katotohanan na ang kanyang lolo ay miyembro ng Council of Elders ay nangangahulugan na walang sino man sa Green Cloud Pavilion ang maglalakas loob na guluhin siya. Para naman kay Beren, ang sikat na walang kabuluhan sa malugod na bagong pavilion, mas imposibleng ilagay siya sa kanyang mga mata. Agad na namula ang mukha ni Beren, ngunit sa huli, nagngangalit lang ang kanyang ngipin at matiis. Hindi pa banggitin kung kaya niyang talunin si Linden, batay lamang sa sensitibong pagkakakilanlan ni Linden, kung talagang gagawa siya ng hakbang laban kay Linden, bibigyan nito ng sapat na dahilan ang tumataas na pavilion para atakihin siya. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang hindi mabilang na sakuna para sa buong Green Cloud Pavilion. Nagpakawala ng mahabang hininga, alam ni Beren na wala nang saysay na manatili pa rito, at magdudulot lamang siya ng kahihiyan sa kanyang sarili. Ibinaling na lang niya ang kanyang ulo sa kanyang kaawa-awang senior na kapatid at sabihing, imposible. Tara na. Tahimik na tumango ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Matapos magpakawala ng walang magawang buntong hininga, tumalikod na lamang siya at umalis kasama si Beren. Ngayong umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, hindi masisisi si Beren sa hindi pagbigay ng lahat. Sa katunayan, nagkaroon na siya ng malaking panganib sa pamamagitan ng pagtulong kay Terence ng ilang beses. Kung lalabanan niya si Linden para kay Terence, talagang magiging makasalanan siya sa Green Cloud Pavilion sa huli. Hey! Si Young Master Shu ay talagang makapangyarihan at dominanti. Sa harap ng ating Young Master na si Shu, itong tinaguri ang ikatlong Pavilion Master ay parang ligaw na aso, hindi man lang siya nangangahas na umutot. Siya ay isang kumpleto at walang kwenta. Si Harry at ang iba ay tumingin sa malungkot na likod ni Beren at Terence at hindi napigil ang tumawa ng malakas habang nambobola sila. Napangiti si Lindan. Sa kanyang katayuan, ang pagkatakot kay Beren ay isang piraso ng cake. Ang ganitong uri ng basura ay gustong manindigan para kay Terence. Ni hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Young Master Shu, sino itong dalawa? Tinuro ni Watch ang sina Harry at Leandro pagkatapos tumawa. Nang pagbabantaan siya ni Beren na hahanapin si Toby, nakatulala pa rin siya. Ngunit ngayong natakot na ni Linden Shu si Beren, natural na wala siyang dapat ipag-alala. Ito ay si Harry at Leandro. Bago sila sa sekular na mundo ngayong taon, at ngayon ay aking mga alagad sa labas. Mga tauhan ko rin sila, kaya dinala ko sila dito para ipakilala sila sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Lindan. Kaya si Junior Kuya Kang at Junior Brother Zong. Talagang talentado kayong dalawa. No wonder na pinahahalagahan kayo ni Young Master Shu. Nagmamadaling sinubukan ni Watch ang napasayahin siya. Nais ni Watch ang na mapunta sa mabuting panig ni Linden, ngunit dahil siya ay mula sa Green Cloud Pavilion, ang mga Young Masters ng Skyward Pavilion ay hindi man lang siya pinansin. Sa karamihan, tatawagan lang siya kapag kailangan niya. Kung ikukumpara, mas maaasahan ang pagsipsop sa isang bagong tagasunod tulad ni Harry. Pagkatapos ng lahat, iyon ay hindi direktang sumisipsip sa Lindan. You're too polite. Ganun din si Senior Kuya. In the future, I'll have to take care of you in behalf of Senior Brother. Magalang nang umiti si Harry. Bilang isang bagong dating na inalagaan ni Linden, natuto siyang magpalabas. Bagamat kailangan niyang makipagkaibigan sa mga taong tulad ni Watch Ang, hindi niya maibaba ang kanyang katayuan. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang psikolohikal na kalamangan at inisyatiba upang magamit niya siya. Kasabay nito, sinamantala ni Pinliang ang pagkakataon para mapalapit kay Watch Ang. Kung tutuusin, hindi siya masyadong mahuhulog kay Harry kung gusto niyang gampanan ang kanyang papel bilang isang especially iya. Kung hindi, hindi niya makukuha ang eksaktong impormasyon kahit na may ginawa ang kabilang partido.
Matapos magpalitan ng kaunting kasiyahan ang iilan sa kanila, sa wakas ay nagsalita si Linden, "Sige, dadalhin ko kayong dalawa para makilala ang mga nakatataas ng espiritong Jade Hall. Bumalik ka mamaya kapag oras na para ibigay ang trabaho mo. Gusto kong makita kung anong klaseng malas mayroon si Terence pagkatapos ipadala sa ika-10 Mind Zone." Hahaha. 3,608. Naglaan siya ng oras sa pagkakataong ito para makitang nagpapakatanga si Terence, ngunit dahil nangako siyang bubuo ng mga koneksyon para kay Harry, kailangan niyang magpakilala sa kanya ng ilang mas mataas na tao. Kung tungkol sa isang maliit na fry na tulad ni Watchang, hindi na siya mag-abala kung hindi dahil sa nabunggo lang siya nito. Kung gayon, mag-ingat ka, Young Master Shu at ang dalawa kong junior brothers. Saglit na nag-alinlangan si Watchang bago sila pinaalis. Nais niyang paalalahanan si Linden na huwag maging masaya ng maaga pagkatapos ng lahat. Alam niya na si Terence ay nakahukay ng 8 piraso ng magandang jade kahapon, at si Gavin at ang iba pa, na handang tumawa sa kanya, ay binigyan ng malamig na balikat. Sino ang nakakaalam kung ang Young Master Shu na ito ay gagawa ng parehong pagkakamali? Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, sa isang patay na Mind Zone tulad ng ika-10, si Terence ay napakaswerteng nakakuha ng 8 piraso ng magandang jade kahapon. Hindi naman siguro siya makakakuha ng isa ngayon, di ba? Ang batang ito ay hindi ang maalamat na anak ng kapalaran. Sa makatuwid, nilunok ni Watchang ang kanyang mga salita sa huli, kung sakaling hindi magkatotoo ang kanyang babala. Ginawa niyang parang sinasadya niyang sirain ang mood at nag-iiwan ng mantsa sa puso ni Young Master Shu. Sa isang kisap mata, nagdilim ang kalangitan, at ang malambing na tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw sa buong Mind Zone. Oras na para ibigay muli ang trabaho. Sa bawat lagusan ng minahan, sunod-sunod na nag-stream out ang mga tao. Tinitimbang muna ang mga ito bago suriin ang kalidad. Matapos tapusin ang hanay na ito ng walang hanggang hindi nagbabagong mga pamamaraan ng handover, ang karamihan sa mga tao ay sunod-sunod na umalis. Tutal, buong araw na silang nagmimina. Kahit na ang kanilang pisikal na lakas ay makayanan ito, sila ay medyo pagod sa pag-iisip. Kahit na bumalik sila sa kanilang mga tinitirahan sa kuweba upang magnilay at magbungkal, ito ay magiging isang pambihirang paggaling. Gayunpaman, naghihintay sina Gavin, Tony, at ang iba pang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion sa inspection office tulad ng nangyari kahapon. Naghihintay sila na makita si Terence na magpakatanga. Nalungkot siya sa 8 piraso ng jade ni Terence kahapon, ngunit hindi siya naniniwala na magkakaroon muli si Terence ng ganoong uri ng swerte. Ito ay masyadong kakaiba. Sa kanyang pagtataka, hindi pa man lang dumarating si Terence, si Linden at ang iba pa ang dumating, nagmamadaling sumuso sa kanila. Gayunpaman, nang tanungin siya tungkol sa intensyon ng kabilang partido, lalo na tungkol sa sitwasyon kahapon, naging kakaiba ang ekspresyon ni Gavin. Napangiti na lang siya at sinabing, maswerte ang batang iyon kahapon at nakakuha ng ilang magagandang jade, ngunit hindi siya mapalad araw-araw. Ngayon ang araw na ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Young Master Shu, maghintay lang at tingnan kung gaano siya kalungkot. Ang batang iyon ay talagang naghukay ng ilang piraso ng magandang jade kahapon. Nagulat si Linden, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang ika-10 patay na si Mind Zone ay paminsan-minsan ay magbubunga ng mabuting jade. Gayunpaman, talagang imposibleng makagawa ng magandang jade araw-araw. Kung hindi ito tatawaging dead mining area. Ang grupo ay naghintay ng halos 1 oras, at nang makaalis na ang karamihan sa mga tao, sa wakas ay nakita nila ang figure ni Terence sa walang laman na lagusan, ang kanilang mga labi ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti. Anak, tingnan natin kung kaya mo pang ipagmalaki ngayon. It's quite a big event today. Are you all looking forward to me digging out more jade today? Inangat ni Terence ang kanyang ulo at nakita ang grupo ng mga tao, lalo na ang mga pamilyar na mukha tulad ni Linden at Harry. Hindi niya maiwasang matigilan sandali bago siya tumawa sa loob. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang makaramdam ng karangalan o malungkot na napakaraming tao ang dumating upang panoorin siya sa kanyang trabaho. Siyempre, kung kailangan niyang malungkot, dapat siyang malungkot para sa mga taong ito.
Maayos naman si Gavin at ang iba pa. Tutal, malapit sila sa mine zone. Gayunpaman, isang big shot na tulad ni Linden ang pumunta dito para makita siyang gumawa ng kalokohan. Kung hindi biro ang tingin niya sa kanya at sa halip ay binigyan siya ng malamig na balikat, ano pa ang magagawa niya kung hindi maging malungkot? Pretentious newbie, nakahukay ako ng 8 piraso ng magandang jade ngayon. Tingnan natin kung magiging kasing swerte ka pa rin gaya ng kahapon. Gayunpaman, out of humanitarian concerns, I guess you should be able to dig up 8 pieces. Unfortunately, they are all useless jade, hahaha. Nang makita si Terence, tumalon kaagad si Tony. Upang pasiglahin si Terence, personal na ginabayan ni Gavin si Tony na hukayin si Jade, at ganoon din ang ginawa ni Tony. Ang resulta ay isa pang piraso kaysa kahapon na nakakainggit sa lahat. Siyempre, dahil mas maraming tao sa ikapitong mine zone, hindi lang si Tony ang naroon. Mayroon ding ilang outer sect disciples na nabigong umaban sa Heaven Daw Foundation establishment sa nakaraang batch. Wala na silang pakinabang ng isang tirahan sa kuweba at umasa na lamang sa jades na kinita ng pagsusumikap sa dahan-daang paglilinang. Kapag nagkaroon sila ng isang pambihirang tagumpay, maaari silang lumahok sa pagsubok sa pagpaparehistro para sa mga panloob na disipulo muli at sumulong sa panloob na sekta. Sa makatuwid, kahit na sa tulong ni Gavin, matutulungan lamang niya si Tony na mahanap ang jade sa isang lugar kung saan walang tao sa paligid, na hindi masyadong mahusay. Medyo naiinggit siya sa kanyang mapait na nakatatandang kapatid, maaring tulungan ng lalaking ito si Terence na mahanap si Jade sa buong ika-10 mine zone. Maging si Chengmin, na nakatalaga sa kaparehong lugar ng pagmimina gaya niya, ay nakatingin kay Tony ng may inggit, pati na ang iba pang mga bagong miyembro ng No. 8 mine zone. 5 piraso lang ng magandang Jade ang napili niya ngayon. 8 piece. Hindi naman masama iyon, halos hindi mo na ako naabutan, pero kailangan mong ipagpatuloy ang pagsusumikap. Sinadya ni Terence na tumaas ang isang kilay habang casual na nagsasalita, ibinuhos ang jade sa basket sa timangan. F***. Isa ka lang maswerteng bastard mula sa pang-10 mine zone, ano ang ipinagmamalaki mo? Makikita ko kung paano ka umiyak kapag nasuri ang kalidad mamaya. Halos sumabog sa galit si Tony, sinusubukan niya ang lahat para talunin si Terence ngayon, ngunit hindi man lang siya inilagay ng lalaki sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa mababa ang tingin, mas nakakainis ang ganitong kawalang interes. 45.3 cat ties, walang problema. Ang mga tauhan na namamahala sa pagtimbang ng timangan ay ikinumpara ito sa ulat ng account book na iniabot ng gwardya. Nakahinga ng maluwag si Terence. Katulad kahapon, nagawa niyang itago ang 2 piraso ng walang kwentang jade na walang sapat na chi. Sa katunayan, sa dami ng walang kwentang jade na hinukay niya ngayon, hindi imposibleng magtago pa ng isa pang piraso. Gayunpaman, sa kasong iyon, ang lahat ng walang kwentang jade na hinukay niya ngayon ay kailangang punuin ng espiritual na enerhiya at maging magandang jade. Medyo hindi makaagham na ang lahat ng magagandang jade ay puno ng espiritual na enerhiya na walang kahit isang walang silbi na jade. Upang maiwasan ang pagbaril sa ibong nangunguna, mas mabuting maging matatag. Kung tutuusin, malayo pa ang lalakbayin. Nang marinig ang numero, si Linden, na naghihintay na makita ang biro, ay hindi maiwasang magkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon. Bagamat hindi pa siya personal na nagmina ng minahan dahil sa kanyang malalim na background, nagtrabaho siya bilang manager sa Espiritong Jade Hall sa loob ng ilang panahon upang magkaroon ng karanasan. Siya ay may ilang konsepto ng mga prosesong ito. Ang pagtimbang ng 45 cat ties ay hindi pangkaraniwan para sa unang ilang dekalidad na mine zone, ngunit para ito ay matimbang sa ika-10 patay na lugar ng pagmimina, ito ay medyo isang pagmamalabas. 3,600. Kahit na ang ika-10 patay na si mine zone ay hindi siya napigilan. Ganyan ba talaga kakaiba ang walang alam na brat na ito? Che, every time, namumulot ka na lang ng basura at naglalagay ng basura jade sa loob. Para kang nakapulot ng maraming magaling na jade. Tunay nga, hindi kayang hawakan ng putik ang pader, kaya hiya ka sa Green Cloud Pavilion natin.
Nakita ni Gavin ang pagkalito ni Linden at nagpaliwanag sa tamang oras. Kaya't ganito iyon. Lumambot ang mukha ni Linden Shun nang ngumiti siya nang nakakainsulto at lumingon kay Harry. Sinasabi ko, Junior Brother Kang, ikaw ba ay mga taong mula sa secular na mundo ay napakahirap na hindi mo man lang bitawan ang walang kwentang piraso ng jade na ito. Young Master Shu, tayong mga tao mula sa karaniwang mundo ay maaaring hindi pa gaanong nakikita sa mundo, ngunit hindi tayo lahat ay mamumulot ng basura. Si Terence, sa kabilang banda, ay iba sa akin. Maaaring tayo ay mula sa karaniwang mundo, ngunit tayo ay mula sa isang tunay na asol na nangungunang sekta. Ako ay mula sa 5 elemento na sekta, at ang Junior Brother Zong na ito ay mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sektang si Sky ay naging kumpleto at nag-iisa ang sekta ni Terence, habang ang transition na iyon ay ganap na nagsasanay. Class Island sa pamamagitan ng pagpupulot ng basura lahat tayo ay hinahamak at hinahamak ang mga taong tulad niya. Ngumisi si Harry, pinababa ang halaga ni Terence na para bang siya ay isang walang kwenta kinamumuhian sa isla ng Tianjia, at pagkatapos ay hinahamak sa karaniwang mundo iyan ay Diyos something ito. Oh, so galing ka sa 5-element sect. Malaking sekta yan. Ang pilgod mula sa Sky Class North Island namin, Master Zhang Liju, ay master from your 5-element sect. Nabalitaan ko na ang Everyday and Everyday sect, dati itong sekta mula sa Nakajima. Puro kayo mga descendant ng mga sikat na sects, no wonder just joined my Rising Sky Pavilion. Si Linden ay naliwanagan siya ay isang mapagmataas na tao, at halatang may malaking paggalang at paghanga kay Zhang Liju mula sa 5 elementong sekta. Ngunit hindi niya napigil ang matawa matapos marinig ang kwento ni Terence, totoo iyon. Kung pareho kayo ng lalaking ito, hindi na sana kayo makikinig sa inyo ng young master na ito. Ang mga basurang tulad ninyo na marunong lamang mamulot ng mga scrap ay dapat iwan sa Green Cloud Pavilion. Sinabi ni Linden ang mga salitang ito sa harap ng lahat. Ang mga ekspresyon ng mga baguhan ng Green Cloud Pavilion ay nagbago ng husto nang marinig nila ito. Hindi ba ipinahihiwatig ni Linden na lahat sila ay basura rin? Bagamat ang Green Cloud Pavilion ang pinakamahina sa 3 malalaking pavilion, at totoo na mayroon itong lugar para sa basura, ang pagsasabi ng mga ganoong salita sa harap ng napakaraming mga baguhan ng Green Cloud Pavilion ay parang pagturo sa isang monghe at pagagalitin ang isang kalbong asno. Ang young Master Shu na ito ay sobrang sobra. Gayunpaman, si Gavin, ang pinakamatandang senior steward na pinakakinatawan ng Green Cloud Pavilion, ay nagbingi-bingihan sa mga salita ni Linden. Ipinagpatuloy niya ang pagkagusto sa sarili kay Linden, at ang kanyang ekspresyon ay ganap na pambabala. Biglang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso ang mga rookie. Totoo na sila ay hindi kaakibat na mga magsasaka, at maaari nilang tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon ng Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na handa silang mapahiya sa ganoong paraan. At dahil sa nangyari kahapon, nandito lang sila para panoorin si Terence na gumawa ng kalokohan, pero mas nakabantay sila. Hindi sila magkampihan ni Gavin at ng iba pa, at ngayong na-provoke sila ni Linden, lalo na nang makita ang mukha ni Gavin, bigla nilang naramdaman na kakampi sila ni Terence. Habang nagbabago ang mga ugali ng mga baguhan, nagbago ang kapaligiran sa silid. Ang pulutong na ito ay orihinal na narito upang makita si Terence na gumawa ng kalokohan, ngunit sa halip ay naramdaman nila ang pag-cheer sa kanya. Hindi lang nila gustong gumawa ng kalokohan si Terence, gusto nilang magpakita siya ng maraming magagandang bagay tulad ng kahapon, na nagbubulag-bulagan sa mga mata ng aso ni Linden at Gavin. Hehe. Parang wala namang pag-asa ang grupong ito. Ngumiti si Terence, malalim ang iniisip. Akala niya ang mga baguhan na ito ay mga allopeers tulad ni Gavin, pero parang may natitira pang pride sa kanila. Hindi lang si Terence kahit si Gavin ang mabilis na nakapansin ng banayad na pagkakaiba, at hindi niya maiwasang magreklamo ng mapait habang pinapanood ang mga rookie na ibinaling sa kanya ang kanilang spears. Siya ay isang taong gustong magpabor sa iba at makilala si Linden. Isang biyaya na 8 buhay niyang nilinang. Hindi niya kayang talikuran ang magandang pagkakataong ito dahil lang sa isang salita ng kabilang partido.
Ngunit kung iisipin, kung gusto niyang umasenso sa hinaharap, kailangan niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang posisyon, at kung gusto niyang panatilihin ang kanyang posisyon bilang malaking kapatid, kailangan niyang kontrolin ang mga bagong taong ito. Ang kahapon ay isang magandang pagkakataon, ngunit sinira ito ng dog shit luck ni Terence. Isa na namang pagkakataon ang araw na ito, at hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa ganoong awkward na sitwasyon. Kung hindi niya pabulaanan ang naunang panunuyan ni Linden, siya, si Gavin, ay tiyak na mawawala ang kanyang reputasyon sa harap ng mga baguhan. Ito ay isang bagay ng dignidad at gulugod na napakahalaga. Kapag naayos na ang ganoong imahe, mas magiging mahirap na supulan sila sa hinaharap. Ngunit kung sasagutin niya si Linden, ito ay sasama sa kagustuhan ng mga baguhan, ngunit iyon ay magpapalala lamang ng mga bagay. Si Young Master Shu ay maaaring casual na kumustahin si Yunfeng at siya, si Gavin, ay hindi na makakabangon muli. Maaring kailanganin niyang saktan ang isang baguhan o si Linden, at ngayong napilitan siya sa ganoong problema, gusto ni Gavin na patayin si Terence sa harap ng lahat. Kung wala siya dito para makitang gumawa ng kalokohan ang malas na lalaki na ito, hindi siya mapupunta sa ganoong sitwasyon. Ito ay mahusay. Hindi pa niya nakikita ang biro, at siya ang naging malas na naunang nabaril. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila napansin ni Linden ang kakulaitan ni Gavin. Totoong hindi niya gusto ang tanawin ng Green Cloud Pavilion, ngunit siya ay isang tao na may ambisyon at katalinuhan. Bagaman siya ay karaniwang mayabang at despot iko, siya ay napakametikuloso pa rin sa kanyang mga pukana. Dahil may intensyon si Gavin na sumama sa kanya, natural niyang tatanggapin ito. Buti sana kung lahat ng mga tao sa Green Cloud Pavilion ay naging underling niya. Gayunpaman, upang maging tapat sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid, kailangan pa rin niyang bigyan siya ng mukha. Noong sinabi kong basura ang Green Cloud Pavilion, sina Terence lang, Randolph, Hernan, at iba pa. Ito ay nakalaan upang maging basurahan kung susundin nila ang mga taong tulad ng mahirap na tao na walang kinabukasan, pero iba naman kung susundin nila ako o Junior Brother Gavin. Kahit basura ka, what to do you will still have a chance. Ang Sky Division sa North Island. Kailangan niyang umasa sa kanyang tagapagtaguyod. Kayong lahat ay Sky Class Masters, at hindi rin masama ang iyong mga kakayahan. Kayo ay nagsisimula sa parehong linya ng pagsisimula, at lahat ito ay tungkol sa mga mapagkukunan. Ang pagsunod sa mga tamang tao ay mahalaga, kung hindi, aasa ka sa swerte ng aso sa hinaharap. Ang mga salita ni Linden ay agad na naging sanhi ng pagkulo ng dugo ng lahat ng mga disipulo ng Green Cloud Pavilion. Tama, sa heaven rank na ito sa North Island, ano ang kompetisyon? Hindi ba't dahil sa kung sino ang may pinakamalakas na suporta? Huwag kang mainggit sa Terence na yan, swerte lang. 3,610. At ano ang silbi ng pagiging mabuti? Hindi kaya maghapong gulo pa si Gavin at ang iba pa sa kanya. Kung wala siyang swerte, paano siya matatabunan ng pait? Ito ay malinaw na imposible. Para naman sa mga hindi tapat, tumigil din sila, naiintindihan ang sitwasyon. Wala silang swerte kay Terence, at mas masahol pa ang sitwasyon nila kaysa kay Terence. Bukod dito, napakalinaw na ng mga salita ni Linden. Kung siya ang magiging backer ni Gavin, ano ang dapat ikatakot? Ito ay isang top-notch backer. Nagpasalamat si Gavin kay Linden. Bigla niyang naramdaman na mamamatay siya para sa kaibigan. Kung sinabi ni Linden na paprotektahan niya siya, hindi ba niya magagawang mamuhay ng mas magandang buhay sa hinaharap? Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay lubos na siyang natuwa. Ang pagsunod sa ganitong uri ng boss, ito ay napakahusay. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumingin kay Linden ng may pag-iisip. Ang Young Master Shu na ito ay hindi isang idiot. Kahit na siya ay mukhang mayabang at dominante na parang siya ang numero 1 sa mundo, sa katotohanan, siya ay medyo matalino. Gayunpaman, hindi ito isinasapuso ni Terence. Ang mga taong ito ay kanyang mga kaaway, at hindi siya maaaring makipagpayapaan sa kanila. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Kaya naman, sinunod niya ang pamamaraan ng handover ng hindi nagmamadali.
Pagkatapos magtimbang, inimpake niya ang espiritual na jade at pumila sa quality inspection office nang walang anumang pagkamadalian. Si Terence ay may pasensya na maghintay, ngunit si Linden ay... Siya ay naghihintay na makita Terence gumawa ng katangahan sa kanyang sarili. Pagkatapos batiin ang mga tao, inutusan niya si Harry na ipadala ang basket ni Terence sa lugar ng inspection. Kung tutusin, malakas ang background ni Linden, at ang iba ay pumikit dito, walang lakas ng loob na magsalita. Napakabilis, lumabas ang mga resulta ng inspeksyon ng kalidad. Boses pa rin iyon ng nakakatandang kapatid ng misteryosong pavilion na si Tony mula kahapon. Terence, 10 piraso ng magandang jade, 7 piraso ng basurang jade, at 19 na piraso ng basurang jade. 10 piraso. Paanong posible iyon? Halos maputol ang dila ni Tony sa gulat. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap ngayon at nakakuha lamang ng 8 piraso ng magandang jade, at ito ang ika-7 mind zone. Ngunit tingnan mo si Terence mula sa ika-10 bahagi, hindi binibilang ang 8 pirasong nakuha niya sa unang araw kahapon, nakakuha siya ng 10 piraso ngayon. Hindi lang si Tony, kundi sina Linden, Gavin, at ang iba pa ay may kahangahangang ekspresyon sa kanilang mga mukha na parang kakakain lang ng tea. Pulang-pula ang mga mukha nila at parang gusto nilang samuka pero hindi nila magawa. Ito ay hindi lamang pagkain ng tea, halos sila ay pinalamanan sa kamatayan nito. Mapalad si Terence na nakakuha ng 8 piraso kahapon, ngunit paano naman ang 10 ngayon? Hindi kaya ay talagang anak ng swerte ang lalaking ito, na napakaswerte sa 2 magkasunod na araw. I have no choice. Sino ba ang nagtanong sa akin na magkaroon ako ng ganoon kagandang karakter? Hindi ko mapigilan ang swerte ko. Nagkibit balikat si Terence na walang magawa. Sobra ito. F***. Mayroon lamang ilang piraso ng magandang jade sa ika-10 mind zone sa isang taon. Paano nahukay ng lalaking ito ang napakaraming mabuting jade sa loob ng 2 araw? Hindi ako naniniwala dito. Naasar si Linden sa ekspresyon ni Terence kaya itinuro niya ang tanggapan ng inspection at sinabing, "Matandang Tony, lumabas ka. Ilabas itong tumpok ng walang kwentang jade at suriin muli ito sa harap ko." Sa harap ni Gavin, isang maliit na tagapamahala ng malugod na pavilion, ang nakatatandang kapatid na si Tony ng mahiwagang pavilion ay maaari pa ring magpakita ng palabas. Gayunpaman, sa harap ng young master ng tumataas na Sky Pavilion, si Linden, hindi niya ito magagawa. Bagamat ang mahiwagang pavilion ay hindi kailanman naging maayos sa tumataas na Sky Pavilion, ang young master na si Shu ay hindi isang maliit na pritong tulad niya na kayang masaktan. Oo. Mabilis na sagot ni Senior Tony, inilagay ang jade Terence na hinukay pabalik sa basket at dinala ito mismo upang siyasatin ang mga ito ng isa-isa sa harap ng lahat. 1 piraso, 2 piraso, 3 piraso. Nang sa wakas ay kinuha ni Kuya Tony ang 10 magagandang piraso ng jade at inilagay sa kanyang harapan, lahat ay natulala muli. Hindi naniwala si Linden at isa-isang pinulot ang mga piraso para damhin. Tuluyan nang bumagsak ang dati niyang madilim na mukha. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay dalisay at mayaman, at ang konsentrasyon nito ay mas mataas pa kaysa sa mga espiritual na jade na karaniwan niyang ginagamit para sa paglilinang. Kahit na ang pinakamapiling tao ay hindi kailanman magsasabi na ang mga espiritual na jade na ito ay walang silbing mga jade. Sa kabaligtaran, kahit sa mga magagandang jade, ang mga espiritual na jade na ito ay bihirang mataas ang kalidad. Ano sa tingin mo, nakatatandang kapatid na si Shu? Itong mga basurang espiritual na jade na pinulot ko sa basurahan ay hindi kayang pansinin ng isang big shot na katulad mo, hindi ba? Naka-cross arm si Terence, nakangiti habang nakatayo sa gilid. Namumula ang mukha ni Linden, ngunit nabulunan siya ng hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Imposibleng magsinungaling siya sa harap ng maraming tao. Kung talagang kagatin niya ang bala at sasabihin na ang mga espiritual na jade na ito ay walang silbi, ano ang mangyayari sa espiritual na Jade Hall? Gaano man kalakas ang suporta ng young master, sa harap ng napakalinaw na bagay, ang mga taong ito mula sa espiritong Jade Hall ay hindi maglalakas loob na magsinungaling nang nakadilat ang kanilang mga mata.
Si Young Master Shu ay nasa magandang mood ngayon, lalo na matapos takutin si Baron, na gustong palitan si Mind Zone para kay Terence. Pakiramdam niya ay nasa ilalim niya ang lahat, at kahit na hindi niya personal na turuan ng leksyon si Terence sa ngayon, masaya pa rin na durugan siya hanggang mamatay sa ika-10 lugar ng pagmimina. Hindi niya inaasahang makakatagpo ito sa isang kisap mata. Patay na siya sa ika-10 lugar ng Mind Zone, at kung sino pa man iyon, patay na sila, ngunit ang Terence na to ay nakahukay lang ng napakaraming magagandang jade. At hindi ito ang unang araw, ito ang pangalawang araw. Ang kasalukuyang mood ni Linden ay para siyang napuno ng kagalakan at nakahanda sa pag-iisip na kumain ng Manchuhan Imperial Feast. Sa huli, nang ihain ng ulam at itinaas ang takip, ito pala ay swill ng baboy na nawala ng masama sa loob ng kalahating buwan, at isang pulutong ng mga hagong ng mga langaw na berdeng ulo. Hindi lang iyon, ngunit ang problema ay kailangan niyang kurutin ang kanyang ilong at inumin ang swill. Naging berde ang mukha ni Linden, at ganoon din ang mukha ni Harry. Kailangang malaman ng isa na kumpara kay Linden, siya ang tunay na kaaway ni Terence. Kung may isang tao na mas gustong malagay sa gulo si Terence, siya ang magiging numero 1. Gayunpaman, ang higit na pagkabalisa na naramdaman niya, mas kailangan niyang uminom. Ang pakiramdam na iyon ay mailalarawan lamang sa isang salita, gusto niyang umiyak ngunit walang luha. Si Leandro lamang ang nasa mabuting kalooban sa grupo ni Linden. Natuwa pa sana siya kay Linden kung hindi dahil sa undercover identity niya. Si Boss Terence ay si Boss Terence kung tutuusin halatang naipit siya, ngunit nagbigay pa rin siya ng malaking regalo sa lahat ng hindi man lang nagsasalita. Ito ay isang sampal sa mukha, ang sarap sa pakiramdam. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat, lalo na si Linden at ang iba pa, sinasadya ni Terence na tumaas ang kanyang kilay. Hehe. Sinuwerte lang ako sa loob ng 2 araw. Sigurado naman akong hindi ako magiging maswerte bukas, diba? Mangyaring dumating muli bukas, hindi ko alintana ang pagkawala ng mukha. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.